Noong grade 4 pa lang ako, taong 2006, sa isang liblib na baryo sa Capiz kami nakatira, kung saan madalas ang kwentuhan tungkol sa mga aswang. Lagi ko lang silang naririnig mula sa matatanda. Mga istoryang tila katang-isip lang. Wala akong pakailam nun dahil akala ko puro panakot lang to para hindi kami gumala sa gabi. Isang madaling araw, nagising ako sa ingay na parang kaluskos at mahihinang ungol mula sa labas. Akala ko pusa lang o baka hangin. Pero habang nakahiga ako, napansin kong may anino sa bintana namin. Hindi ako mapakali, kaya dahan-dahan akong bumangon para silipin to. Doon ko siya nakita. May dalawang mapupulang matang nakasilip sa siwang ng bintana. Malalaki, nagniningning sa dilim. At yung mga kamay, mahahaba ang kuko. Parang kutsilyong nakasabit sa grills ng bintana. Ramdam ko agad ang malamig na hangin na parang biglang pumasok sa loob ng kwarto ko. Hindi ako makakilos. Parang may mabigat na bagay sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw, pero nanigas ang katawan ko. Kaya napapikit na lang ako sa sobrang takot. Umaasang sana panaginip lang ang lahat. Pero naririnig ko pa rin ang malalim na paghinga mula sa labas ng bintana. Maya-maya, bigla itong nawala. May narinig akong malakas na flapping ng pakpak sa bubong. Parang higanting paniki ang lumilipad. Nang makagalaw na ako, saka lang ako napasigaw at agad na tumakbo sa kwarto ng mga magulang ko. Nanginginig pa ang tuhod ko nun. Kinabukasan, may nakita ang tatay ko na mga kalmot sa bubong. Para raw kinayod ng matatalas na kuko. Ang mas malala pa, nawala yung manok naming buntis. May mga bakas din ng dugo sa paligid ng kalungan niya. Simula nun, hindi na ako natutulog nang hindi nakatakip ang bintana. Lagi kong sinisigurado na may kortina at panakip sa ilalim. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala sa isipan ko yung mga matang nakasilip sa dilim.